Ngayon naman, makakapanayam natin si Pasig City, Mayor Vico Soto. Mayor, good morning po. Hi, magandang umaga po. Congratulations. Congratulations na ba, Mayor? Ano pong update? May proclamation na po ba? Although kung wala man, leading kayo sa bilangan at if I remember it correctly, ang laki ng lamang. Correct. Landslide, MBS. Yes, sa ngayon po ay patapos na ang natin. So waiting na lang po tayo for the official proclamation. Nandito po kami ngayon sa Rizal High School. Waiting na lang po. Nakausap nyo na po ba yung nakalaban ninyo sa posisyon? May nag-concede na ba? Wala pa naman. Hindi pa po. Hindi ko po alam. Basta nandito lang po kami at inaantay yung proklamasyon. Mayor, kumusta? For you, your insights dito sa election na to, dito sa campaign ninyo, how was it for you? Mabuti naman po. Mayor? MBS? Opo. Mukhang hindi tayo gano'n naririnig. So nasa vicinity lang po kayo, tama po ba? Medyo may lag lang po yata yung ano natin. Opo, yung ating communication. Pero nasa vicinity po kayo, Mayor. So, posible bang may proclamation? Ano po yun, sir? Tama ho ba? This morning? It looks like there will be a proclamation in a matter of minutes. Kasi halos kumpleto na po eh. Kung tama yung impormasyon na nakuha ko, nasa 2 school na lang yung kulang. Kami na rin po makiki-update sa inyo. Yung slate po ninyo, ilan po yung pumasok? At ano yung magiging composition po? And of course, malaki yung magiging epekto nito sa inyong pamamahala dyan po sa Pasig. So far, it looks like we're winning 15-0. So from mayor, vice mayor, congressman, and 6 councilors per district, so 12 total. Ayun, oh. So ano pong asahan ng mga taga-Pasig ngayong ikatlong termino po ninyo? Hello? Ano pong asahan ngayon ng mga taga-Pasig? Ngayon po ikatlong termino ninyo at sinabi nyo nga, landslide. Yung mga kasama nyo sa slate, sila rin yung mga kasama nyo sa pamamahala dyan po sa Pasig City. Opo. Opo sir, malaking tulong po na buong slate ang kasama natin, buong giting ng Pasig. Dahil ito yung mga tao na kapareho natin ng prinsipyo, naniniwala dun sa direksyon natin ngayon sa lungsod ng Pasig. So mas magiging madali mag-implement ng mga program, projects, and services. But above all, our focus this term will be on making sure that our reforms and the changes that we have introduced in the last 6 years will be institutionalized in the next 3 years. Sisiguraduhin po natin na yung mga nangyaring pagbabago mula sa pagbubukas ng pamahalaan hanggang sa procurement reform na ginawa po rito, sisiguraduhin natin na hindi lang siya nakasentro sa isang tao, kundi pangmatagalan, long-term, sustainable ang mga reforma na ito. Mayor, bago pa magtanong si Emil, tatanungin ko na rin muna kayo. Ngayon mo, may nakikinikinita ba kayo baka may magprotesta? Wala naman siguro dahil super landslide yung nangyari dyan sa Pasig. Hindi po ako magugulat. Ganun naman po yata talaga ang mga style ng iba. Kasi itong campaign, lahat ng tactic, lahat ng posibleng pwedeng gawin ay ginawa nila. Bilyon ang nagastos yata ng mga to. So, tingnan na lang po natin. MBS, sa isang political rally, ipinakilala po kayo ng inyong ama, si Bossing Vic Soto. Parang alam ko yan. Bilang, MBS, ito naman alam ng lahat. Next President, ano po bang next plano ninyo after this term? 3 taon po ito. Target nyo ho ba na pumunta sa Kongreso o umakyat ho sa ibang klaseng political position? Sa totoo, pag ganyan, naiinis nga po ako sa tatay ko. Hindi ko naman maawat kasi
ama ko yun, hindi ko pwede pagsabihan. Pero ang focus, gaya ng sinabi ko, kailangan maging pang matagalan yung reforma kasi alam ko walang forever sa politika at sa buhay, walang forever. So kailangan, alam mo, para sa akin, yung masasabing tagumpay sa term ko ay yung pagkatapos ng term ko sa Pasig, sa LGU namin, mas madali na maging mabuti, mas madali nang gumawa ng tama, at mas mahirap nang maging korap. The programs, project, services will follow as we have seen in the last 6 years. Pero first things first. At yan ang magiging focus natin. Hindi yung kung anong posisyon ng susunod yan na kaagad ay isipin. Hindi po. Trabaho tayo. MBS, isa sa mga ibinabala at ginagamit na pambanat ng nakalaban ninyo, do kayo may poproklama na anytime from now, itong Pasig City Hall na umabot to sa humigit kumulang 9 billion pesos. Ito ho'y magagawa, itong proyekto na ito ay maisa sa katuparan na tama ho ba ako, MBS? Kayo ho'y nakababa na sa pwesto. Ibig sabihin, hindi kayo makapag-opisina din dyan sa bagong Pasig City Hall na yan, sir? Tingin ko matatapos po siya ng mabilis. Within the term, within my third term, matatapos po siya. Kasi maganda po talaga itong proyekto na ito. Sa totoo, hindi lang sa City Hall. May medical facility po yung mga laboratories namin. Then po, may senior citizen center, kasama yung kalsada, pati fit out, interior fit out, kasama furniture, fixtures, kasama po dyan. Okay. Good luck, MVS. At yung plaza. Sa pagkakataon na makapanayam namin kayo. Yes, thank you very much. Pasensya na, medyo hindi maganda yung signal. Nagkakaano po tayo. But maraming salamat po. God bless po sa inyo. Okay. Anytime daw, may kakaroon na ng proclamation. Oo. Okay. So, abangan natin yan. Oo nga pala, sana makausap. Disqualification case sa kanya. Dating kawani din ng City Hall nga pala yun. Tama, oo. May nag-file, pero I don't know, hindi ko alam kung ano yung update, kung it's just a case. Kaso lang naman. Actually, maraming incumbent ngayon, may mga kaso, pero hindi pa nagpa-progress. Pero Under hindi investigation pa naman, kailangan aksyonan pa yan ng Correct. COMELEC. Ang na-aksyonan nila sa Pasig ay yung kandidato for congressman. Yes, na Siya. dinisqualify na ng COMELEC. Diyan lamang po kayo mga kapuso sa ating pamorningan. Dahil magbabalik pa ang GMA Integrated News Special Coverage sa eleksyon 2025 bilang na.